Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Mama, kailan babalik si Uncle? Matatagalin na naman po ba? Bakit lagi siyang nagmamadali? Ayaw niya ba tayong makasama? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak. Nakatanaw sila sa papalayong yate na kinalululanan ng kanyang kapatid na si Michael. Hawak niya sa magkabila ang kamay sina Faith at Hope, ang kambal niyang anak na parehong babae. Si Faith ang masyadong matanong at si Hope naman ay observant. Kaalis lang ni Uncle, siguradong matatanggalan ang balik niya. Si Hope ang sumagot sa tanong ng kapatid nito. Di ba sabi naman ni Uncle na busy siya sa mga negosyo at saka iyakan si Crystal. Gusto niya lagi niyang nakikita si Uncle. Sabi pa ni Hope pero bumuntong hininga ang 4 na taong gulang na bata. Tara na sa bahay. Di ba gusto niyong tikman yung niluto ni Nana Laura na turon? Tara na po. Bigla kasi ako nagutom. Nakatawang sabi ni Faith na malawak ang ngiti. Naku mama, lagi na lang gutom si Faith. Baka may monster talaga sa tiyan niyan. Sabi ni Hope na bahagyang tinawanan ng kapatid. Mas matanda si Hope ng ilang minuto dito nang ipanganak niya ang kambal. Mama, wala po. Sindak na hiyaw ni Faith na hinimas pa ang tiyan. Monster agad, Hope? Hindi ba pwedeng gutom lang? Nanunulis ang usong sabi nito sa kakambal. Kayo talagang dalawa? Tara na, baka ubusin na ni Ate Sunshine ang niluto ni Nana Laura. Hawak niya ang mga ito nang umakbang ng patungo sa bahay na bato. Sa buong isla ang kanilang tahanan, ang pangalawa sa pinakamalaki. Mansyon kasi ito ng magulang ni Lian na iniwan sa kanilang magkakapatid. Almares ang itinuturing na namumuno sa isla. Bukod sa pag-aari nila ang isla, ang pamilya na kasi ang nagbigay ng maganda at maayos na buhay sa mga nakatira dito. Nagpatayo ang kapatid na si Michael ng paaralan at nagmula pa sa Maynila ang lahat ng guro na ang tinutuluyan ay ang mga cabin na ipinagawa ng kapatid sa kabilang bahagi ng isla. Dahil 4 na taon na ang kambal, ini-enroll na niya ang mga ito sa daycare na ikinagalak ng dalawa. Dahil excited ng mag-aral. Parehong matalino at bibo ang dalawang bata at hindi hirap ang mga guro sa pagtuturo sa kanila. Mayroong hotel sa isla na ang lahat ng employee nila ay nakatira mismo sa isla. Trainings and seminars ang nagde-develop sa kakayahan ng mga ito. Kaya palaging bumabalik ang kanilang mga bisita. May kuryente naman ang isla ngunit ilang kabahayan lamang ang meron at isa ang mansyon doon. Hotel, cabin ng mga guro at doktor ng isla, paaralan, klinik at saka ang ilang may sapat na income na naninirahan doon. Plano ng kapatid na ituloy na ang pagpapakabit ng kuryente sa lahat ng bahay sa isla pero baka sa susunod na taon pa masimulan. Nana Laura, may turon pa po. Masayang bungad ni Faith sa matanda na napakaslot pa sa gulat. Diyos mio, kang bata ka. Muntik nang mahulog ang panty ng nana sayo. Natatawang sabi ni Sunshine na kumakain na ng turon. Ate Sunshine, nagpapanti pa ba si Nana? Hoy Hope, ba't ganyan ang tanong mo? Syempre naman. Natawa si Lian na naupo sa kahoy na upuan. Si Sunshine naman ay umalalay sa dalawa nang maupo ang mga ito sa pwesto nila. Nana, anong suot mong panty? May bulaklak? Barbie? Monday, Tuesday? Takang tanong ni Faith na kagat-kagat na ang turon. Yung panty na suot namin ni Hope? Ano bang araw ngayon, Mama? Baling nito sa ina. Saturday, anak. Tugon niya. Saturday ang tatak, Nana. Ikaw po. Tanong nito sa matanda na napailing na lang pero nakuha pa din namang sagutin ang tanong ng bata. Flower, apo. Oo, Faith. Hirap na nga magsuot ng panty ang nana kaya nagpatulong sa akin kanina.
Tatawa-tawang sabi ni Sunshine sa dalawang bata na seryosong nakikinig kay Sunshine. Mama, kapag old ka na and hindi mo na mataas ang panty mo, kami ni Faith ang magtataas. Tama yun mama, pero never lalabas ng bahay na walang panty mama kasi baka mahanginan. Inosenteng sabi ni Faith. Pinigil ni Lian ang malutong na matawa, saka tumango-tango. Ay, Ate Sunshine, pinapatanong ni Kuya Peter kung may boyfriend ka na daw. Bulol pang sabi nito na ikinalaki ng mata ni Sunshine. Boyfriend? Hope, ano na ba yung sabi ni Kuya Peter? Tanong ni Faith sa kapatid. Puno pa ang bibig ng turon. Faith, don't talk when your mouth is full. Saway dito ni Hope at saka bumaling ng tingin kay Sunshine. Boyfriend, yun ang pinapatanong niya ate. Inosenteng sabi ni Hope na muling kumain ng turon. Mama, ano yung boyfriend? Sabi ng isa sa kambal na mabilis namang sinagot na Sunshine. Boyfriend? Lalaking kaibigan, bebe. Talaga? Gusto ko din yun. Masayang sabi ni Faith. Gusto ko din ng boyfriend, mama. Nanlaki ang mata ni Lian sa anak saka umikot ang tingin kay Sunshine, nakakamot-kamot ng ulo sa gilid. Ikaw, mama, si Ninong Berting? Boyfriend mo yun, mama? Sa Faith naman na umiinom pa ng tubig pagkatapos magtanong. Ay, mga bebe, bad word pala yun. Huwag nyo nang sasabihin ha. Sabi ulit ni Sunshine na lumapit na sa mga ito. Ha? Bad word? Ay, bad naman ni Kuya Peter. Nagsasabi siya ng bad word. Hope, magwash tayo ng mouth. Dirty na ang mouth natin kasi nagsabi tayo ng bad. Ate Sunshine, magwash ka din ng mouth mo para matanggal na yung bad word dyan. Sige. Sige, Hope, Faith, dalian nyo. Gusto ko pang mabuhay. Hinila na nito ang dalawang bata palabas. Iiling-iling namang pinapanood nilang lumabas sa mga bata kasama sa Sunshine. Pasaway talaga itong batang ito. Sabi ni Nana Laura. Naku Nana, bantayan natin mabuti baka maging liguin pa dito sa isla. Kailangan ko atang magbigay ng notice na bawal pang ligawan yung batang yan. Malilintikan tayo kay Kuya Michael. Kailan daw susunduin ni Michael ang batang yan? Dito daw tatapusin ang bakasyon. Mukhang sakit talaga ng ulo sa Maynila. Sabi ni Lian. Nasabi na sa kanya ng Kuya Michael niya ang problema nito kay Sunshine. May katigasan ng ulo nito. Anak si Sunshine ng malayong kamag-anak nila. Akala nga nila, sila na lang magkapatid ang natitira dahil wala naman silang nakilala noong nabubuhay pa mga magulang nila. Sunshine Almares is adopted daughter of Michael Almares. Hindi kasi nila makukuha ang bata sa ampunan kaya inampun ito ng kanyang kapatid kasama ng asawa nitong si Marikit. Mama, si Faith ayaw maligo. Malakas na hiyaw ni Hope sa inang naghahanda ng isusuot ng mga ito. Huling araw ng klase ng mga bata kaya maaga silang nagising. Faith, ano na naman ang problema? Tuwing umaga na lang ba sa pilitan ng paliligo sa'yo? Nangungunsuming tanong niya sa anak na nakasalampak sa tiles sa banyo. Magulo ang buhok nito. Bukod sa alon-alon iyon, hindi pa kasi nasusuklayan simula pagbangon sa higaan. Kasi naman mama, sabi ni Teacher Maui, magtipid ng tubig. Naikwento niya sa amin na may mga lugar sa Pilipinas na walang water na malinis. Himutok ng bata sa ina. Ay naku Faith, nek-nek mo talaga. Everyday mo ng rason yan. Di mo pa amining tamad kang maligo. Si Hope na nakasimangot na sa kapatid. Faith, anong sabi ko sa'yo kapag ang batay ayaw maligo? Babaho mama, tapos lalapitan ng ipis kasi want ng mga ipis ang mababahong lugar. Tugon ng bata. At saan sa katawan mo ang mabahong lugar kapag hindi ka naligo? Nakaangat ang kilay na tanong niya rito. Sa kilikili, sa hair, at saka dito oh. Sabay turo sa gitnang bahagi nito. That's right, Faith. Ligo na tayo. Nakakahiya kay Teacher Maui kapag naamoy ka niya. Si Hope na handa ng maligo. Lumapit ang nyaya na si Ate Amy at pinagtulungan nilang asikasuhin ng kambal. Sa edad na 4 ay aminado si Lian na may kalikutan ang mga ito. Malaro, kaya nag-hire siya ng makakasama sa pag-aalaga sa mga bata.
Nang mapaliguan nila, binihisan nila ang mga ito sa kainayusan. Saka sila bumaba sa kusina at nag-almusal. Ate Sunshine, sasama ka ba sa school? Tanong ni Hope sa pinsan nito na nakasimangot sa cellphone nito. Ate, sabi ni Faith na medyo nilakasan ang tinig. May sinasabi kayo? Gulat pa nitong tanong. Are you okay, Sunshine? Worried na tanong ni Lian sa pamangkin. I just remember my family in Manila, tita. I tried to call mom but her line is busy. Tugon nito na malungkot ang ekspresyon ng mukha. Hayaan mo, susubukan ko tawagan si kuya. Sumama ka na lang sa paghatid sa mga bata para malibang ka naman. Tumango naman ito pero ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha. Bilisan niyo nang kumain. Sabi niya sa dalawa na inaasikaso ni Ate Emmy at ni Nana Laura. Kumain na din siya dahil siya ang kasama ng dalawang bata. Hands-on siya pagdating sa dalawang anak. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi personal na kilala. Madaming mapagsamantala sa panahon ngayon kaya hindi niya itetake risk. Ang dalawa sa mga taong mula pagkabata niya ay iniiwasan na niya. Teacher Moe, bakit uuwi ka? Hindi mo ba kami love? Kanina pa si Faith na nangungulit sa guro. Kandong-kandong pa nga ito ng teacher nito habang si Hope ay nagkukulay sa harap ng guro. Tapos na si Faith kaya may oras na itong mangulit. Ang ibang kaklase nila ay tahimik na tinatapos ang ginagawa. Sila namang mga magulang ay nasa waiting area sa labas ng classroom. Sa edad kasi ng mga anak nila, uso pa ang tantrum sa loob ng silid-aralan. Hindi kakayanin ng isang guro ang madami nitong estudyante, kaya nakaantabay silang mga parents. Love ko kayo, pero kasi need umuwi ni teacher dahil mamimiss na ako ng mama ko. Malambing na tugon ng guro. Sumay niya sa Lian sa anak na huwag itong makulit. Ngumiti lang naman ito. Tita, ganito lang ba talaga ang facility dito sa school nila, Faith at Hope? Hindi na iwasang tanong ni Sunshine. Oo, madami pang kulang dito pero hindi naman issue sa aming mga magulang iyon kasi magaling ang mga guro. Hindi mo ba tita naisip na mas magiging okay sila Hope sa city? Kompleto sa gamit, mas magiging malawak din ang mundo nila doon, not like here in the island. Naunawaan niya sa Sunshine, sa edad nitong 14, sanay ito sa mundo sa Maynila. Sunshine, hindi naman big deal sa akin ang ganda ng school facilities. High-tech na mga kagamitan, gusali at madami pang iba na kayang i-offer ng syudad. Ang akin lang, ligtas na lugar para sa mga bata. Dito namin sa Isla Marcas nakuha ang katahimikan at kapayapaan na hindi na ibigay ng maingay na Maynila. Tita, sana ganyan din ang mindset nila mom, no? Wala din namang issue sa akin kung saan kami basta magkakasama kami at safe. Pero wala silang sapat na oras sa akin. Masyadong tutok si dad sa negosyo. Si mom, tutok sa pag-aalaga kay Crystal. Saan ako lulugar sa buhay ng magulang ko? Naiiyak nitong tanong. Lumapit siya dito sa kanaupo sa tabi nito. Medyo may distansya sa pagitan ng ibang magulang. Inakbayan niya ang pamangkin. Naunawaan niya ito. 14 years old lang ito. Naghahanap pa ng atensyon sa mga magulang nito. Nasabi mo na ba sa parents mo na ganyan ang nararamdaman mo? Alam mo, pwede mo namang sabihin sa kanila. Parents mo sila. Makikinig sila sa'yo. Takot ako sabihin sa kanilang nararamdaman ko. Maigpit na niyakap niya ang pamangkin. Kasi feeling ko, wala akong karapatan dahil ampun lang naman ako, diba? Sunshine, don't say that. Almares ka, pamangkin kita, anak ka ng kapatid ko. Huwag na mong isipin na ampun ka lang. Sabi niya sa pamangkin, yaan mo't kakausapin natin sila pag sundo ng daddy mo sa'yo. For the meantime, enjoy the island. Ngumiti ito pero hindi sapat para umabot sa mga mata nito. Thanks, Tita Lian. Yumakap ito sa kanya. Walang pwedeng kumestyon sa pagiging almares nito. Makikipag-away siya at ang kuya niya para sa batang ito. Mahal na mahal nila ito. Mama! Ate! Malakas na hiyaw ni Faith na palabas na ng classroom. Hila-hila ang bag nitong dagulong. Kasunod si Hope na nakasimangot. Ang ingi-ingi mo talaga, Faith. Di ka ba naaawa sa amin pati kay Teacher Maui? Mababasag ng eardrums namin? My God, why so dami ng reklamo? Mama, hindi po ako maingay. Good girl po ako.
Kinuha nila ni Sunshine ang bag ng mga ito at tig-isang hinawakan ang mga ito. Oh, baka pag-awayan niyo pa yan. That's enough. Saway niya. Jack na hindi pa tatalo ang bawat isa kaya mas better na sawayin na. Nag-uusap lang kami ni Hope, Mama. Never kami mag-aaway. Sabi kasi ni teacher, magmahal daw ang lahat. Mas better ang world kung may peace and love ang bawat tao. Sabi ng madaldal na si Faith na may pakumpas-kumpas pa ng kamay. Oo, Mama. Never kami mag-aaway. Sabi ni Teacher Maui, masarap ang magmahal ng kapatid, magulang at mga kaibigan. So titiisin ko na lang po ang kaingayan ni Faith kesa ang makadama ako ng hate, di ba po? Nakakatuwa naman kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Sunshine na medyo gumaan na ang mood dahil sa kambal na pinagtitinginan dahil sa tatas magsalita at dahil na rin sa itsura ng mga ito. Kahit kasi laking isla ang mga ito, ang kutis ng mga ito ay maputi at makinis. Mamula-mula kapag natatamaan ng sikat ng araw, pati ang buhok na kulay ginintuan. Matambok ang mga pisngi na parehong may dimples at ang mga matang tulad ng kay Lian. Abuhin ang mga iyor na waring iiyak anumang oras, pero nagniningning kapag masayang masaya. Pinagmamasdan ni Lian ang kambal ng mga anak na masayang nakikipaghabulan sa Yaya, Emmy na mga ito at ni Sunshine. Tili ng tili lalo na si Faith. Kahit tirik ang araw ay hindi man lang ininda ng mga ito. Palibasa kahit mababad sa arawan, mamumula lang ang balat at bumabalik din sa mala snow white na kulay ang kanilang mga balat. Hinihintay niya ang tawag ng kapatid na si Michael. Itinext kasi niya itong gusto niyang makausap tungkol sa mamangkin na si Sunshine. Ayaw niyang lumaki ang nadaramang tampo at takot ng bata. Hindi kasi iyon ang ipinangako na mag-asawa na ampuni ng mga ito-ito. Hindi naman nagtagal at nag-ring ang phone niya. Dali-daling sinagot niya ang tawag nito. Lian. Seryoso ang tinig nito. Bahagya siyang napangiti. At least, hindi ito nagkamali ng tawag sa kanyang pangalan. Madalas, Mika ang unang binibigkas nito. But she's not Mika. Mika is already dead. Her twin sister is dead. Anong pag-uusapan natin? Sabi ng kapatid. Muli siyang tumingin kila Sunshine. Saktong lumingon ang mga ito kaya kumaway siya. Saka muli ang mga itong naglaro. This is about Sunshine. Tumahimik ang kapatid sa kabilang linya. Saka narinig ni Lian ang pagbuntong hininga ng kapatid sa kabilang linya. Saka siya nagsimulang nagkwento dito nang napag-usapan nila ng pamangkin. Yan ang nararamdaman niya? Naramdaman niya ang lungkot sa tinig nito. Yeah, you still can do something about it, kuya. It's not yet too late. Sunshine needs you and Marikit. Kahit hindi niyo siya tunay na anak, kuya, alam kong mahal niyo si Sunshine. Can you help me? Pwede ba sumama kayo kapag pinasundo ko siya dyan sa isla? Hindi ko naman talaga siya gustong iwan dyan pero ikinapapahamak na kasi niya ang mga kalokohang ginagawa niya. Kuya, kausapin niyo siya. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Kaysa tuluyan siyang masaktan kasi ang tumatanim sa isip niya ay hindi niyo siya mahal dahil ampun lang siya. Sasama kami ng mga bata. Siguro tama lang na makita nila ang mundo sa labas ng isla. Anya. Thanks, Lian. Ipahanda ko ang susundo sa inyo. Okay. Aniya na nagpaalam na sa kaibinaba ang tawag. Nagpa siyang tumayo at tunguhin ang mga bata. Kids, uwi na muna tayo. May kailangan sabihin si mama sa inyo. Pati kami, tita? Tanong ni Sunshine na agad niyang tinanguan. Yes, pati si Yaya Emmy. Tungkol saan ba yun, mama? Tanong ni Faith habang pabalik sila sa mansyon. Hawak ito ni Sunshine sa kanang kamay at palingon-lingon sa kanya. Si Hope naman ang hawak-hawak niya. Later. Anya na nangingiti. Pasaway talaga. Hindi makatiis pag sobrang curious. Nang marating nila ang sala ng mansyon, agad na umayos ng upo ang mga ito at waring excited ang mga muka sa sasabihin niya. Nakausap ko si Kuya Michael. Si Uncle? Si Dad? Mabilis niyang iniangat ang kamay at nagpipigil ng tawa dahil mas lalong na-excite ang mga ito. Yes, at magbabakasyon tayo sa Manila. Napatili ng sabay-sabay ang mga ito kahit si Hope. Napangiti si Lian dahil masaya siyang makita na masaya ang mga ito. Tumayo si Sunshine at nangingiting lumapit sa kanya saka yumakap dito. Did you already talk to Daddy?
Mahinang sabi nito sa kanya. Ngumiti lang siya dito, tinalikan ng noon nito. Thanks tita. You're welcome. Sabi ni Lian at iginiya itong paupo. Wala naman na siyang dapat na ikinatakot when it comes to her family's safety. The best ang Kuya Michael niya pagdating sa pag-aalaga at pagprotekta sa kanila. Dadating ang sundo natin, so dapat mag-empake na tayo. I wanna help! Tili ni Faith sa nauna nang tumayo at tatakbo na sana patungo sa hagdan nang magsalita si Hope. Don't run, Faith! Huminto si Faith saka lumingon sa kapatid. Okay, Hope. Saka ito lumapit at kumapit sa mga kamay ni Hope. Uncle! Tili ni Faith nang makababa silang lahat ng private plane at makitang naghihintay na ang kapatid niyang si Michael at mga bodyguards. Kumawala ang kambal sa pagkakahawak niya at tumakbo patungo dito. Lumuhod naman si Michael at niyakap ang mga ito. Si Sunshine ay tinapik pa ni Lian para lumapit sa ama. Daddy! Yumakap din ito kay Michael saka humalik sa pisngi ng daddy nito. Let's talk later. Masuyong sabi nito sa anak na mabilis na tumango. Binuhat ni Michael ang kambal saka bumaling ang tingin kay Lian. Let's go home? Masuyong tanong nito sa kapatid na mabilis na ikinangiti ni Lian. Ilang taon na din sa mula nang umuwi siya sa kanilang tahanan. 5 taon na din. Noong buntis siya, mas gusto niyang manatili sa asyenda kasama si Mika na buntis din ng mga panahong iyon. Kaso dahil sa nangyari sa kakambal, mas pinili niyang manatili sa isla dahil ligtas doon. Habang ang kapatid nanirahan sa mansyon ng kanilang mga magulang dito sa syudad. Uncle, where is Crystal? Naiyakin. Tanong ni Faith. Pinsan nito si Crystal. Mas matanda lang ng 1 taon ang kambal dito. Faith. Saway niya sa anak. Umariba na naman ang kadaldalan eh. Sorry po. Sabi nito na nagpisahin pa. Ang dami talagang alam. Sumakay sila sa isang itim na van. For sure, bulletproof iyon. Bukod doon, madami din kasamang security ang kanyang kapatid. Kuya, gusto kong bisitahin ang puntod nila mom and dad. Yeah, walang problema. Anito na abala ang tingin sa kambal. Ang kapatid niya ang naging father figure sa mga anak. Minsan nga, narinig niya ang mga ito na sana daw hindi na lang namatay ang papa nila na madalas nilang bisitahin ang puntod sa isla. Doon ito inilibing. Hindi nga niya nabisita ang burol ng kapatid na si Mika dahil kasama din ang kanyang kasintahan sa pagsabog ng van na kinalululanan ng mga ito. At sa isla ito binurol dahil siya na lang ang pamilyang meron ito. Mama, isasama mo ba kami pag binisita natin sina lolo at lola? Si Tita Mika po. Oo anak, sasama kayo pag binisita natin sila. Pati si Yaya Emmy, isasama natin. Anya na ikinatungo ng mga ito. Uncle, pwede mo ba kaming isama sa work mo? Sabi ni Ate Sunshine na mamasyal daw sila ni Crystal sa workplace mo. Sabi ni Hope sa uncle nito. Hindi pa nakontento at kumandong pa sa Kuya Michael niya. Gumaya naman si Faith na mukhang inaantok na dahil siguro sa mahabang biyahe nila. Of course, lahat ng gusto niyo gagawin natin because that's what Almara's princess deserves. Ana Michael, saka sinulyapan si Sunshine na nagsa-cellphone. Sakto namang lumangon nito na narinig ang sinabi ng ama. Am I one of Almara's princess, Daddy? Of course, my love. You're my princess. Anito na ikinangiti ni Sunshine. Nasa biyahe pa lang patungo sa bahay nila itulog na ang mga bata. Wala namang reklamo ang kapatid na siyang may kandong sa mga ito. Si Lian, inabala na lang ang tingin sa labas ng bintana. Naglalaki ang mga billboard ang makikita roon, pero isang billboard ang umagaw ng kanyang atensyon. It's her brother Michael, together with 5 billionaire businessman. Kilala niya ang katabi ng kapatid, Sandro El Fuego. Asawa ito ni Amara El Fuego, Mika's best friend. Sa isla, Almara sa mga ito, nag-honeymoon at nagstay ang mga ito roon ng ilang araw. Sila pa nga ang kasama nila sa klinik ng isla ng mga anak siya. Nang pabinyagan niya ang kambal ay bumalik sa isla ang mag-asawa dahil kinuha niyang ninang ang kambal na anak ni Amara. At kung hindi siya nagkakamali, ang katabi naman ni Sandro ay ang kapatid nito na si Santi. Naikwento na ng kapatid niya na ito ang ama ng anak, sana, ni Mika. Playboy daw ang lalaki at sinaktan lang ang kakambal niya.
Bilin pa nito na ganoong uri ng lalaki ang dapat niyang iwasan. Napabuntong hininga siya, saka nagdesisyon na matulog muna. Nang marating nila ang Almaraz Mansion ay sinalubong sila nila Marikit at Crystal na tuwang-tuwa nang makita ang mga pinsan nito. "Play! Play!" Tili ni Crystal sa mga ito, kaso tulog pa naman. Lumapit siya sa kapatid at kinuha si Hope. "Later, Crystal. Rest muna sila." Ani Lia na humalik dito sa kay Marikit, ang babaeng apo ni Maria Clara sa sobrang hinhin. Tinalo pa ang kahinhinan niya. Pakihatid sila sa magiging kwarto nila. Utos ni Michael sa mga kasambahay na nakaantabay sa kanila. Naibaba na ang mga maleta nila at iniakyat na sa ikalawang palapag ng mansyon. Iniakyat nila ang kambal sa silid na inihanda para sa mga ito. May 3 kama para sa kambal at sa Yaya Emmy ng mga ito. Habang si Lian, ang dating silid na katapat lamang ng silid ng mga bata, ang gagamitin niya. Never pinabayaan ang kwarto kahit matagal siyang nawala sa mansyon. Nagawi ang tingin niya sa larawan ng babaeng nakasabit sa pader. Malawak ang ngiti ng babae sa larawan. Alun-alun ang buhok nito at may hawak na wine glass. That woman in the picture is Mika Almaraz, a happy-go-lucky girl. Lumapit siya sa larawan at pinakatitigan iyon. Kahit isa ang kanilang muka, makikita agad ang pagkakaiba nilang dalawa. Mula sa ngiti na palaging kimi ni Lian, habang ang babaeng itong na nasa larawan ay may malawak na ngiti na waring ngumingiti din ang mga mata. Sa kulay ng buhok, lalo na sa kanilang mga kutis. Morena siya, habang ang kutis ni Mika ay maputi. "Ma'am?" Nilangon niya ang pinto nang may kumatok. Inihanda niya ang kimingiti saka lumapit doon at binuksan ang pinto. Si Ate Emmy pala iyon. "Si Nana po tumatawag." Tinanggap niya ang cellphone na iniabot nito saka nagpasalamat. "Na? Kumusta kayo dyan?" Excited na tanong nito. "Ayos naman po. Kadarating lang namin." "Ang kambal? Tulog na? Pagod sa biyahe? Ganun ba? Sige, inalam ko lang kung safe kayong nakabiyahe. Ingat. Ingat din po kayo dyan, Nana." "Isasama niyo ang kambal?" Tanong niya sa mag-asawa. Kagigising lang niya at sinabi ni Ate Emmy na gusto siyang makausap ng kapatid. "Alam kong ayaw mong pumunta sa company kaya sila Faith ang sasama ko. Ipapasyal din namin ng mga bata." "Ganun ba? Kayo nang bahala. Isama niyo si Ate Emmy. May kalikutan niyan lalo na si Faith." "Mama!" Malakas na sabi ni Faith. Ready na ang mga ito at may suot-suot pang ang bag na B1 at B2. Sinanyasan niya ang mga ito na lumapit. "Magpapakabait po kami ni Faith, Mama," sabi agad ni Hope na ikinatawan niya. Kabisado na talaga ng mga ito ang linyahan niya. "Lagi din kaming maghahawak kamay like this." Naghawak kamay pa ang mga ito. "At ano pa? Huwag pasasakitin ang ulo ni Yaya Emmy." "Good, kiss ko." Sabay na humalik ang mga ito sa magkabilaang pisngi niya. Isinama ng kapatid ang kambal, si Crystal at si Sunshine saka si Marikit. Isinama din ang dalawang yaya ni Crystal at si Ate Emmy. Habang siya, nag-decide siya ngayon na bisitahin ang puntod na magulang. Nagpaalam naman siya sa kapatid at ayon dito, sasama ang mga bodyguard sa kanya. "Hey Mom, hi Dad." Anya na mailapag ang bulaklak na dala. Nagsindi din siya ng kandila sa mga ito. Nang sulyapan niya ang puntod ni Mika ay may bulaklak na mukhang fresh pa. Imposible na ang kapatid ang bumisita. Ayon dito, 1 buwan na daw nang huli itong magpunta sa cemetery. Pero nagkibit-balikat lang siya. Baka kasi kaibigan ni Mika ang nag-iwan noon. Umusal siya ng panalangin para sa mga ito. Nang may naramdaman siyang presensya. Chill, hindi yun multo, kundi isang tao na may nakakaakit na amoy. Nagmulat siya ng mga mata at sinulyapan ng taong nagmamay-ari ng amoy na iyon. "Mika?" Anas ng lalaki. Hindi ipinahalata ni Lia na nagulat siya sa lalaking nasa harap ngayon at nakuha pa niyang ngumiti dito. "Para kang nakakita ng multo. Si Mika ba ang binibisita mo?" Mika?" Bagyang tumawa si Lian. "I'm not. I'm Lian Almaraz, Mika's twin sister." Anya habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Ngunit umiling lang ito at waring hindi naniniwala. Humakbang itong palapit sa kanya at mahigpit itong yumakap.
Napasinghap si Lian sa gulat pero nang makabawi nagpumigla siya at itinulak ang lalaki. Mika! Mika's dead. She's dead. Sabay turo niya sa puntod ng kakambal. This dude is crazy. Hindi porke kamukha niyang isang tao ay pwede na siyang yakapin na lang nito basta. Stop lying. Bakit Almares? Pinakasalan mo talaga si Michael? He asked you to wait. Stupid. Michael Almares is our older brother. Mika and I, we're twins. Brother? Gulong-gulong sabi nito. Ngumiti lang siya saka nagsalita. Move on, dude. Mika is dead. Saka tumalikod at iniwan itong waring natulo sa kinatatayuan nito.